Wala pa kayong party list, syempre. Kami ang bumbero ng Pilipinas. ABB! Tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. ABB! Ang bumbero ng Pilipinas. Kami Ang bumbero po ng Pilipinas sa darating na Mayo, huwag niyo pong kakalimutan na sila po ang ating mga bumbero na tumutulong sa atin sa kalamidad, sakuna, baha, lindol, pagputok ng bulkan at syempre kapag tayo'y nasusunugan. Yan po ang ating mga bumbero ng Pilipinas, kaya wag po natin kakalimutan sa darating na Mayo. Ang ating Puris of the Poor tumutulong sa mahirap pa sa mahirap. Sila ang lagi nating kasama. Kahit wala pa silang party list, nandyan na sila sa atin. At ngayon po magkakaroon sila ng party list, ibigay po natin ang ating tiwala. At sigurado ko pong hindi po tayo mapapahiya. 134 po. Ayan o, 134 sa balota. Nakita nyo naman namin backer o. Nakita nyo yung backer, ang lupet. Nakita nyo naman yung backer kung sino. Diba? Ang lupit ng backer. Si BBM ang backer niya, boy. Kaya kung kayo'y wala pang party list, Sir Chris Angel, pag nanalo sila, libre na tuli. Libre tuli. Ayan, libre na tuli. Kaya huwag natin kalimutan, ABP 134 sa darating na Mayo, ang bumbero ng Pilipinas. At syempre, nag-announce nga ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi po solusyon ang gera, hindi po solusyon ang dahas sa gera. Kaya po si Pangulong Bongbong Marcos, noong araw ng kagitingan, ang sabi niya po, ang tanging solusyon natin dito ay ang diplomasya. Wala naman po kasing nag-ano wala naman po talaga may gusto ng gera. Yung mga DDS lang po talaga ang may gusto ng gera. Okay? Okay, ito po yung post ni President Bongbong Marcos. Yan. Sabi niya, hindi tama na matagal matanggap ng pamilya ng ating nasawing bayani ang tulong. Sabi niya dito, yan. Ito po yung araw ng kagitingan. Yan, sabi niya. Para sa kanila, binago na natin ito sa ilalim ng Comprehensive Social Benefits Program, agad na ipinaabot ang pabahay at tulong pinansyal mula sa isang bayang may puso at tunay na pagpapakilala sa kanilang sakripisyo. Oh yeah! Ayan grabe po Yan po ang talagang Pangulo, kita mo? Pag may namamatayan, tinutulungan. Hindi po pag namamatayan, nililibing na lang. Hayop, pinatay na nila, nilibing pa nila bato na may bala pa sa ulo. Okay. Iba si BBM. Pinapahalagaan niya yung buhay. Kumbaga, nagtayo pa siya ng Comprehensive Social Benefits Program na agad ipinaabot sa mga bayaning namatay sa gera or whatever, basta mga military natin, magkakaroon po ng financial assistance. Ito po ay galing at inaprubahan ng ating Pangulo. Ganun talaga yun. Kailangan pro-life. Diba? Kay Duterte, walang ganyan. Demonyo yung hype na yun. Ipinagdiwang natin ang ating mga bayani, kilalaman o hindi, na nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Ayan daw, sabi ni BBM. Kilalaman o hindi. Mga bayani, kilalaman o hindi. Kasama na kayo doon, mga OFW sa Qatar na tanga. Diba? Kasama na doon yung mga OFW sa Qatar na DDS na tatanga-tanga.
na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng ating bayan. Ang kabayanihan ay nanatiling buhay sa bawat Pilipino, ang kabutihan at tapat ang paglilingkod sa kapwa. Ayop. Yan po si BBM, syempre. Yan, inaano pa rin yung mga kultura. Yan, hindi kinakalimutan ng kultura. Putik tayo, gagawin tayong China. Kundi ba naman sira ulo? Ito ang weekly recap ni BBM. Presidente. Today we gather with one goal, to create a better and brighter future for our children. Today, our agencies are working hard to make our education system right for our students. Ayan nakita nyo si Sec Angara kasama ni BBM. Kasi pinapalaga niya yung edukasyon. Si Sara, kinurakot, ninakaw yung edukasyon. Palamuka. These CDCs are venues for the implementation of early childhood care and development center programs and services, especially the early learning programs and family support programs. Yan yung gusto ko kay BBM talaga palagi. Ito talaga gusto ko kay BBM. Hindi nyo nakita yan sa mga Duterte. Yung mga kultura natin, hindi nawawala. Yan ang gusto ko eh. Naniniwala po kami na ang mga Hindi nawawala talaga yung kultura minaano niya talaga Ngayon pinopromote niya yung mga pagkain ng Pilipino. heritage dish or traditional dish ay kailangan Traditional dish, traditional food. buhayin natin upang makilala po ito ng mga makabagong henerasyon. Si First Lady, tinikman yung Davao Coffee, nasuka siya. Nakakasuka naman talaga yung Davao Coffee. Kasi sabi niya, ay, nakakasuka to. Kasi galing dito yung demonyo. Ating ipagdiwang ang pagkaing Pilipino. Ipamana natin ito sa susunod na henerasyon. Panatilihin natin ang ating mga tradisyon. Umalang gunisa. Yung mga gusto ko kay BBM, hindi niya nakakalimutan yung kultura natin eh. Habang tayo ay naglalakbay patungo sa isang bukas na may mas masaganang bagong Pilipinas. Gusto ko pong magpasalamat nag-organize Yan, job fair. po nitong event dahil napakalaking tulong po nito sa amin, sa mga beneficiary grantees ng Corpus ng Pantawid. Ganon din po sa ating Pangulo sa pagsuporta. Sa ngayon lang po, marami po talaga ang natutulungan ng ating mga programa, especially yung ating mga vulnerable workers. Ngayong Yan, araw po, meron tayong tinatayang 750 na mga pasyente na maaari natin matingnan at mabigyan ng iba't ibang serbisyo medikal. Ito yung sa Antipolo. Ayan nakita nyo Yan po ang ating report sa ating Pangulo. At isama na po natin ito. Sa Nascimento. Apo. Tama. Sa Skyway po, yung proyekto po ng gobyerno natin ngayon through kay President Marcos po. Ayan May proyekto sinabi nung isa, nagtatrabaho daw siya sa gobyerno ngayon, proyekto ni Bongbong Marcos, Marilao, Bulacan. Sasabihin ng DDS, hindi kay Bongbong yan, kay Duterte yan, sa finger yan. Okay? Kasi meron nga project si BBM na yung Skyway po aabot na hanggang Bulacan. Di ba hanggang NLEX lang? Hanggang NLEX lang. Ngayon naabot na po ng Bulacan. Dudugtungan ni BBM. Kasi ang dulo po ng Skyway ngayon ay nasa NLEX. Baba ka ng NLEX. Ngayon meron po dudugtong na hanggang Bulacan, sabi nung contestant ni Willie.
Puso ng semento. Opo. Tama. Sa Skyway po, yung proyekto po ng gobyerno natin ngayon, through kay President Marcos po. May ginagawa ka. Oh, nandun po kami ngayon sa Marilao. Bali, nag-absent lang po ako, Kuya Will, dahil gusto ko lang po kayo makita. Oh, yan ha. Bago na naman yan. BBM na naman yan. At syempre, hindi natin makakalimutan ang si ating sinusuportahan. Sa dating sa Marikina, Coco Pimentel. Ang kalaban ni Coco Pimentel, naku po, galit ang COA. Sa darating na halalan sa Marikina City, 2 kandidato ang naghahangad ng posisyon upang maging kinatawan ng 1st District, si Senador Coco Pimentel at si Mayor Marcy Teodoro. Ating suriin ang kanilang integridad at paninindigan. Ayan po yung nireport natin ngayon. Yung Marcy Teodoro na inabot-abot po ng mga kaso. So, dito na tayo kay Coco Pimentel. Walang kaso, walang keso, merong Coco. Sa larangan ng politika, si Senador Aquilino Coco Pimentel III ay kilala sa kanyang matibay na paninindigan laban sa katiwalian. Archie, seryoso ka ba? Nyolo, turuan mo ako mag-vlog. Ngongo po ako. Seryoso ka ba? Sige, PM mo ako. Bilang isang mambabatas, isinulong niya ang mga reforma para sa malinis at tapat na pamamahala. Ang kanyang track record ay nagpapakita ng dedikasyon sa serbisyo publiko na may integridad. Samantala, si Mayor Marcy Teodoro ay nahaharap sa iba't ibang kontrobersya. Yan ang yan sinasabi natin. Kapag mga ganyan po, lalo na magiging congressman natin, at naging mayor si Marcy Teodoro, tambak po ang kaso, mag-isip-isip kayo. Okay? Dito na kayo kay Coco Pimentel, napakabuting tao po niyan. Walang halong biro. 11 ng Disyembre 2024, kinansila ng Commission on Elections ang kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkakongresista ng unang distrito ng Marikina dahil sa maling deklarasyon ng kanyang tirahan. Kita mo ha, ang daming kaso. Samantalang si Coco, siya pa ang pinag-initan ni Duterte. Nung sinuportahan niya ang mga Pilipino laban sa China, kinalaban siya ni Duterte. Pinaano niya yung Parmali, sinita niya yung mga proyekto ni Duterte, pinag-initan siya. Si Coco po talaga maka-Pilipino to. Neni Pimentel, Coco Pimentel. At saka tignan mo, siya, mautak yan, mautak. Hindi katulad ng mga senator ng DDS na tatalakayin natin mamaya. Kundi pa bobo, inutil, iyakin pa. Ah! Ah! Awan yung tatay di Gongo, sabi ni Robin, no? Ah! Ah! Ayon sa COMELEC, hindi napatunayan ni Teodoro na siya ay residente ng unang distrito na isang malinaw na paglabag sa itinakdang residency requirement para sa mga kandidato. Bukod dito, noong 10 ng Marso 2025, si Mayor Teodoro at 5 pang opisyal ay sinampahan ng kasong kriminal at administratibo sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y irregularidad sa pagbili ng mga kagamitan mula 2018 hanggang 2021. Ang mga aligasyong ito ay nagdulot ng pagdududa sa integridad ng kanyang pamumuno at nagbigay diin sa kahalagahan ng tapat na paglilingkod sa gobyerno. Sa kabilang banda, si Senador Pimentel ay patuloy na isinusulong ang transparency at accountability sa pamahalaan. Ang kanyang kampanya ay nakatuon sa pagbibigay ng tunay na serbisyo publiko na walang bahid ng katiwalian. Sa pagpili ng susunod na lider ng Marikina, mahalagang isaalang-alang ang integridad at track record ng bawat kandidato. Ang tapat na pamumuno ay susi sa pag-unlad at kaayusan ng ating komunidad. Sa darating na halalan, gamitin natin ang ating karapatang bumoto ng may katalinuhan at pagsusuri. Piliin natin ang lider na may tunay na malasakit at integridad sa ikabubuti ng Marikina. Huwag kalimutan, use your kokote. Use your kokote! Coco Pimentel, men! Yan ha. Yan ha, Senator Coco, baka naman, kahit Coco Jam lang ako dito. Baka naman. Senator Coco. Joke lang.
At syempre, basta sumusuporta po sa impeachment, susunod po natin dito, inuna lang natin si Coco, susunod natin si Trillanes para may ambag po tayo sa kanila. Okay? Para may ambog po tayo. Basta lahat ng sumusuporta, tapos magluluwistro tayo. Lahat yan ng sumusuporta sa impeachment. Ito pa. Ang Marikina. Matagal nang kilala ang Marikina bilang shoe capital of the Philippines. Sa bawat sulok ng lungsod, dumadaloy ang kasaysayan ng dedikasyon. Oo, Marikina, Shoe Capital. Kaya po si Ma'am Imelda, lalagay ko lang sa history, isi-share ko lang po sa inyo ang history ni Ma'am Imelda. Kaya po siya pinakamaraming sapatos. Kasi po noon, mga sapatos niya galing Marikina. Kumbaga, binibigyan ng 3 sizes. Isang size niya, isang medyo masikip, isang medyo may allowance. Lagi pong 3 ang binibigay sa kanya ng mga may-ari ng sapatos sa Marikina. Kasi po para siya ang ginawang model. Kaya po nagtambak ang sapatos po ng ating First Lady Imelda Marcos. Ayan po ang isang brief history. Kaya po dumami ang sapatos ng ating First Lady dahil ginawa siyang endorser or model. Okay, yan lang naman po ay munting history at kasaysayan. Sipag at sining sa paggawa ng sapatos. Isang industriyang nagsilbing puso ng kabuhayan para sa libu-libong Marikenyo. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting humina ang tibok ng industriyang ito. Dahil sa globalisasyon, mas murang imported goods at kakulangan sa suporta, marami ang nagsara, marami ang nawalan ng hanap buhay. Ngunit may liwanag sa dulo ng daan. Pinahayag ni Senador Coco Pimentel ang kanyang konkretong plano para buhayin muli ang industriya ng sapatos. Yan po kasi kulang natin eh. Ayan po ang kulang sa pagiging Pilipino. Nawawalan tayo ng dedikasyon sa sarili natin. Mas nagugustuhan natin mga muhan, mas nagugustuhan natin maging empleyado. Na which is, kailangan po talaga kung may negosyo ka, yan ang pagtuunan mo ng pansin. Unang-una, nandyan, wala kang boss. Pangalawa, yung chances na yumaman ka, nandyan talaga. Kasi po, minimal chances lang po ang nakukuha talaga sa pagyaman kapag ikaw empleyado. Hindi naman po sinasabing minamaliit ko Minimal chances po talaga. Tingnan nyo naman yung mga yumaman ngayon. SM. Nagnegosyo siya ng sapatos. Lahat ng mga yumaman ngayon, tignan nyo kung sino-sino sila. Si Bill Gates, empleyado, nagtayo siya ng si Facebook, nagtayo siya ng negosyo niya. Ganon talaga, ang pagyaman po, nasa pagninegosyo ng sarili mo. Yun talaga yun eh. Ngayon, bubuhayin po ni Coco Pimentel yan. Kasi nga po, hindi mo lang binubuhay ang negosyo dito sa Marikina noon. Binubuhay mo rin po ang kultura. Ang kultura po ng pagsasapatos. Sa Pilipinas po, pag sinabing Pilipinas, pag sinabi sapatos, Marikina yan. Yan po talaga ang kultura natin. Kaya dito tayo kay Coco. Marikina, ang kanyang solusyon, gamitin ang kapangyarihan ng Free Trade Agreements o FTAs, mga kasunduan sa kalakalan na magbubukas ng pinto para makapasok ang gawang Marikina sa pandaigdigang merkado. Sa ilalim ng mga FTA, maaari nang makilala sa buong mundo ang kalidad at disenyo ng sapatos ng Marikenyo, hindi lang bilang produkto, kundi bilang simbolo ng galing at kultura. Kaya nga, nangyayari pa ngayon, yung mga popular na mga brand ng sapatos dito sa ibang bansa, hindi natin alam, galing Marikina pala. Kumbaga yung pinaka-product, Marikina, pero yung brand, nilalagyan nila ng ibang bansa. Dati po, basta Marikina, iba't ibang mga bansa, kinatangkilik niyan. Ngayon po, baligtad eh. Nasa Marikina sila, kinukuha lang yung brand, inaangkat, walang magawa yung negosyante natin mga Pilipino kasi mahina. So, pinapakyaw. And pag pinakyaw, konti lang yung kita. Pinapakyaw. Tapos pagdating mo sa ibang bansa, nilalagyan nila ng sariling brand. Pero made in the Philippines. Ngayon po si Senator Coco o si Congressman Coco, hindi po papayagan na ganon. Gagawin niya na maayos at mapalaganap ang
produkto ng sapatos ng Marikina. Bukod pa rito, pinuri rin ni Pimentel ang inisyatibo ng DOST-PTRI na nagpo-promote ng lokal na disenyo para sa makabagong sapatos. Para sa kanya, ang ganitong programa ay susi sa pagbuhay ng makabagong identity ng sapatos na Pilipino. Sa suporta ng pamahalaan at sa malasakit ng mga lider tulad ni Senador Coco Pimentel, muling may pag-asang sisigla ang industriya ng sapatos sa Marikina. Hindi pa huli ang lahat, habang may naniniwala sa galing ng Pilipino, habang may mga lider na handang magsulong ng konkretong solusyon, mananatiling matibay ang hakbang ng Marikina tungo sa mas makulay na bukas. Yan ha. Kaya ibang klase ito eh. Ito pa, solusyon ng sapatos. Ngayon naman, ano ang solusyon ni Coco sa baha? Sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan, isang pangalang agad na naiisip ng maraming Pilipino Marikina. ay ang Marikina, isang lungsod na No, kapag bumabagyo, titignan kagad natin sa mga balita. Umaapaw na ba ang Marikina River? Yun na ang pamantayan natin. Pag umapaw yung Marikina River, ibig sabihin delikado na lahat. Ngayon, kailangan talaga natin pagpukusan natin itong Marikina River. Because this Marikina River is the bigger catch basin of our flood. Okay? When the rain falling on my head, it goes to Marikina River, to the area of Marikina River, then distributes to different kinds of areas in the Philippines or Manila. mas kilala sa gawang sapatos, ngunit sa mga nakaraang taon, mas tumatak dahil sa paulit-ulit na problema ng baha. Tuwing may bagyo, Yun nga nakakalungkot eh, kilala na yung Marikina River bilang baha, hindi na sapatos. 'Di ba? Baha, hindi na sapatos eh. ulubog ang ilang barangay, nasasayang ang kabuhayan, nasisira ang mga tahanan, at higit sa lahat, nalalagay sa peligro ang buhay. Ngunit may bagong pag-asa para sa mga taga Marikina. Isang konkretong hakbang mula kay Senador Coco Pimentel ang maaaring magdala ng tunay na pagbabago, ang pagpapatayo ng pumping stations. Ang proyekto natin may pumping station, sagot sa problemang baha. Talino talaga eh, no? Tama nga naman, pumping station para ma-divert mo yung tubig, no? At saka ito ngayon nakatungtong tayong lahat. Tulay, bridge, pagkakaisa, pinagdugtong tayo. Yan ang plano natin. Finally, magkaisa na ang buong Marikina, magkaisa tayo, unity tayo, unity in purpose, unity in vision, and then unity in execution. Tama yan eh, kasi dapat tong yung Marikina talaga, magkaisa sila ng karatig na bansa, ay, karatig lugar nila eh. Marikina, Antipolo, ayan magkakatabi, Pasig, ayan magkakatabi. Kailangan talaga magkaisa sila dyan eh. Kasi sa Marikina lahat ng bagsak eh. Matataas yung katabi niya eh. Ang katabi niya Antipolo. Matataas yung katabi kaya ang bagsak talaga sa Marikina. Kailangan coordinate talaga eh. Kahit anong gawin mo diyan kung hindi ka magko-coordinate sa katabi mong lugar, ay babagsakan yung Marikina. Kawawa nga naman ng Marikina, lubog talaga. Mula Antipolo pababayan, mula Rizal, tapos pupunta pa ng Pasig. Eh mga bagsakan eh. Kaya tama si Senator Coco dun eh. Magaling talaga to ah. Ating mga plano. Ano nga ba ang pumping station? Isa itong pasilidad na kumukuha ng tubig mula sa mga mabababang lugar at ipinadadaloy ito pabalik sa ilog o estero upang maiwasan ang pagtaas ng tubig sa mga kalsada at kabahayan. Okay, tamo, dinadivert na itong pumping station eh. Kumbaga, dadivert niya. Kasama din dito ang Wawa Dam Projects upang mabawasan ang pagbaha hindi lamang sa Marikina kundi pati na rin sa mga karatig bayan. Hindi lang ito tungkol sa infrastruktura. Ito ay panawagan para sa pagkakaisa ng gobyerno, ng mamamayan, ng buong komunidad. Hindi natin kayang pigilan ng ulan, pero kaya nating pigilan ng baha. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, matibay na polisiya, at lider na may malasakit, may pag-asa ang Marikina. Sa pamumuno ni Senador Coco Pimentel, kasabay ng pagtutulungan ng bawat Marikenyo, darating ang panahong kahit bumaha ng ulan, hindi nababaha ng takot. Sa tuwing O yan ah, use your kokote ha. Use your kokote, Marikina.
Use your kokote. Kailangan natin si Senator Coco Pimentel dyan, ha? Ang sumusuporta sa impeachment, wag natin kalimutan. Kaya kung taga Marikina ka, wala kang ibang iboboto dyan, kundi Coco Pimentel. Okay? Coco Pimentel. Yun lang yun. Napaka-basic. At dumako na po tayo dito sa ating importanteng balita. Ito na po, nakita niyo po ba yung nasa screen? Ayan po, si Super DM. Ayan po, ayan na. Kung nakikita niyo yung Super DM, namnamin niyo na dahil ipapakulong po namin si Super DM. Okay? Totoo po yun. Ngayon po ang gagawin natin, kaya po busy tayo ngayon, may mga kausap po tayo na gagawin po tayong witness dahil nga po na-i-vlog natin yung Super DM. Gagawin po tayong witness dito sa, actually nakapile na po yung kaso kay General Torre. Aray. Okay, Super DM, kahit i-delete mo, sinasabi ko sa iyo, kahit i-delete mo, hindi mo na mabubura yung sinabi mo, tatanga-tanga ka. Yan ang sinasabi ko sa iyo, kung gaano ka katanga, gaano ka ka-inutil. Kaya talaga, tanga-tanga talaga kayo mga DDS eh. Akala mo, porket dinilit mo, tapos-tapos na lahat. Tanga, naka-record na yon, nare-react ko na nga eh. Oh, ngayon magantay ka, Super DM, ng maliligayang araw mo, samantalain mo na dahil kakasuhan ka ng violence against women and children. Magaling. Okay? Okay lang mag-react ka, magmura ka, magtatanga-tanga ka, magbobo-bobo-bobo ka. Pero pag nag-i-initiate ka na ng mga rapists, please lang, raping nyo tong babaeng to. Doon ka, Paul, tanga. Ngayon, humanda ka sa iyong kaso. Dahil kakasuhan ka na, dimuho ka. Kakasuhan ka na. So, tingnan natin ngayon kung maangas ka talaga sa vlog mo, eh di i-vlog mo na makukulong ka na. Jackie Orkut. Thank you, Jackie Orkut. Okay? Tsaka baka magkatotoo yung pagbablog mo, yung lagi kang nasa lupa, nasa putikan, malamang gagapang ka sa putikang, hayop ka. Katapos na ni Yusek, Zero. Kamusta mo kay Yusek ha? Sabihin mo, may meeting kami next week. Ha? Zero ha? Sabi mo, may meeting kami next week. Ha? Okay? Paano ba yan, Super DM? Tatanga-tanga ka kasi. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Tatanga-tanga ka eh. Ma'am Eva Punsalan, maraming salamat. Tatanga-tanga ka, paano ka na ngayon, Super DM? Bobo ka kasi. Hindi naman pwedeng sabihin mo na, hindi naman pwedeng sabihin mo na sorry po. Hindi ko sinasadya. Hindi naman pwedeng ganon. Nakadamage ka ng tao eh. Biro mo, ang galing mong mag-vlog.
nag-endorse ka, 1.5 million followers ka, sinasabi mo, okay, ayan na, ayan na, Super DM, baka kala mo nagbibiro si Nyolo. Hello, ongoing po yung review, ma'am. Sino po yung friend nyo na nakadiscover ng video? Willing ba siya mag-affidavit? Vlogger rin po siya, ma'am. Ako yun! Baka sabihin mo kasi biro-biro lang, taka eh. Ha? Ako yun! Willing mag-testify? Willing na willing! I-willing. Kaya umanda ka ng hayop ka. Tingnan natin kung magagawa mo ang sinabi mo na sa mga adik, please lang po, ripin nyo tong babaeng to. Mga DDS, ba't ganito tong vlogger nyo? Pag nare-react, nagdi-delete. Super DM, usap nga tayo. Ano nga? Kukutungan kita sa langs eh. Ba't dinilit mo? Nare-react ko na eh. Nasa akin na rin yun. Bobo. Ba't dinilit mo pa? Ganun din yun eh. Ba't dinilit mo? Naka-record na sa akin yun. Ano silbi ng delete mo? Bobo ka eh, no? Oh. Ayan na, Kilala mo yan ha, Personal vlog. Super DM info. Oh! Diba ikaw yan? Nakatimbre ka! Ha? Ayan na, nakatimbre ka na sa mga attorney. May nakatimbre ka na kay General Torre. Very, very good! Mag-subscribe kayo ha. Malibang mag-subscribe kayo dyan. Trek Sevilla, kasama natin yan. BBM. Vlogger po natin yan. Trek Sevilla. Tulungan po natin ng ating kapatid. Oh. Paano ka na ngayon, Super DM? Maganda-handa ka na rin ng abogado mo. Ha? Maganda-handa ka na ng abogado mo. Kasi medyo masalimuot tong sasapiti mo. Tandaan mo, sa lahat ng magkakaso sa'yo, pag babae ang magkakaso sa'yo, uy, iyak ka talaga. Ha? Sabi ko sa'yo, makakasuhan ka na ng suntukan, huwag ka lang makasuhan ng babae. Pag babae nagkaso sa'yo, women's and children, tapos kang kapalaran ka. Sabi ko sa'yo, di bali nang makasuhan ka ng physical injury. Pero pag kinasuhan ka ng babae, lalo na yung ginawa mo, ipaparip mo si Mima, ipaparip. Oh, yari ka ngayon at grabe kaso mo daw pala. Grabe aabutin mo. Tapos ang ano pa raw, ang problema mo, parang cyber libel, cybercrime. Kasi ang dami mong subscriber eh. Ang dami mo, yari ka ngayon. Boy. Ako naman, titistigo lang ako eh. Your Honor, Mr. Nyolo, can you tell us how you discover the video? As I drinking my coffee ko brown with less sugar. I tried to open my cell phone and pick some things that I will react in my blog. And then, suddenly, there's
a comment in my blog that please help Mima Nyolo because Super DM wants the addict to be raped Super Mima. And then I push the link, Your Honor, and it goes to Super DM Facebook page. And I'm shocked that I saw Super DM talking about Mima that he will initiate a blog that telling the addict to rape Mima Alicia. Your Honor, Mr. Chair. Okay. Yes, Your Honor. But Your Honor, as an influencer, me, I am a small influencer. I know as an influencer, we must be responsible in every way and everything that we do in our blog. Because like this, many saw already the message of Super DM. He is so idiot, Your Honor. Actually, Your Honor, if you want, I will punch him in his face. If it's okay, I will punch him one time only, Your Honor. One time. Just one time, Your Honor. Yari ka na ngayon, Super DM, ayop ka. Tapos kung babalikan mo ako, si Nyolo nga po Si Nyolo nga po, sabi niya sa akin. Siyempre, magre-rebat yan sa akin, magkikita kami dun siya nga po, sabi niya sa akin kung ma-rape yung mga pinsan ko, yung nanay ko, yung ate ko. Sinabi ko talaga yon. Tanga ka pala Sinabi ko talaga yon. Sinabi ko yon dahil sinabi mo yon. Tanga ka pala Sinabi mo, nare-rape mo si Mima sa mga adik. Ang sinabi ko, paano yan, Super DM? Babae din yung kapatid mo, yung pinsan mo, yung nanay mo. Kung sabihin din namin yung sinabi mo sa mga kamag-anak mo, ano kayong mararamdaman mo? Kasi nga bobo ka. Total, matagal mo nang pinapangarap, gumugulong-gulong sa putikan, mararanasan mo ngayon yon, impacto. Diba? Totoo yan. Kung may pag nanasa ka kay Mima, at hindi ka na makatiis dahil malayo kayo, tawagan mo si Jack. Diba? Tawagan mo na lang si Jack. Okay? Jack call you. Diba? Yun na lang tawagan mo. Tawagan mo si Jack. Kung hindi mo talaga makayanan, hindi yung para kang tanga-tanga Biro mo, mag-initiate ka na yung mga adik, ipaparape si Mima. Pwede ba naman yon? Isa kang influencer. Mag-initiate ka ng ganon. Kung minaniwalang tangang mga DDS na katulad mo. Sino yung Jack? Hindi niyo po kilala si Jack Call You? Minsan po tumatawag sa akin yan Jack Call Me. Tama yan, Seven Samurai. Pag busy si Jack, nandiyan naman si Gina. Super DM si Gina, tawagan mo rin, Gina Call You. O kaya kung tatawag sa'yo, Gina Call Me. Ngayon, ubos talaga ngayon hanggang pantubos mo. Sabi ko kay Minma, hingi mo 2 million. Daños pervicios. Sabi ko, hingi mo 2 million. Ako, bigyan mo lang ako ng siguro Minma, bigyan mo lang ako ng 10K. Paparapol ko lang na bigas. Paparapol ko lang yung bigas.
Bigyan mo akong 100 sako ng bigas, okay na ako. Doon paparapol ko sa matatanda. Kawawa ng mga to eh. Oo nga, parang Eduardo, sabagay, si kambing, baka tinitira nito, Super DM, hindi pa pwede doon na sasabihin mo, sorry, Your Honor, rugby boy po ako. Hindi pwedeng gagano, magdadahilan ka, rugby boy po ako, Your Honor, kaya ganito po ako, Your Honor, rugby boy. Hindi pwedeng gaganon-ganon, tatanga-tanga ka. Baka sabihin mo, Your Honor, pasensya na po, may sakit po ako sa pag-iisip. Hindi pwedeng ganon, tatanga ka. Ma'am Brenda Barton, yun lang hihingin natin kay Mima. Mga 200 sakong bigas. Kasi mayaman naman yan si Mima eh. Mayaman yan. Mayaman yung mga yan eh. Mayaman yan. Tropa niya yung Big Five eh. Diba? Tropa niya yung Big Five eh. Meron tayo Big Five. May istro. Lahat kayo kasali sa raffle. Lahat kayo. Kasi nakikita ko mababa na yung bigas eh. Kaya pwede na magpa-raffle. Oy, mga alipin, mga uto-uto. Baka naman pag nagpa-raffle ako, hoy, baka pag binigyan ako ni Mima ng pang-paraffle, pintasan nyo pa yung NFA. Paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo kung sinong mga matalino, pero bakit ngayon mukha kayong tanga at gago? The fake news yan, tinawag sa kongreso, nagtago sa... Hindi, wag natin isipin muna yung raffle. Isipin muna natin tong kaso. Ikaw, Super DM, ayop ka talaga eh, no? Magtatanda ka ngayon. Tingnan mo ngayon. Ewan ko lang. Matapang lang talaga sa social media, pero sa personal ang pangit nila. Duterte sa kala. Hop, teka lang pala. Update ko lang kayo ha. Nga pala, alam nyo, may... basta. Ang puon nilang nakadaya, pero silang diablo, silang masama. May imimit kasi ako eh. May imimit ako. Gusto out of town pa kami mag-meet. Talagang sikreto. Sikreto kami mag-meet. May imimit tayong tao. So, mga 2 to 3 days po, wala akong vlog ha. May imimit akong tao. Bawal cellphone eh. Kailangan out of town lang daw kami. Mamamasyal. Basta ititreat daw ako ng napakasarap. Mga kultoy ko na walang hiya. Bawal cellphone. Kaya pag 2 to 3 days, pag 2 to 3 days, wala po akong vlog. May kasama ako ha. Huwag kayo maingay ha. Sa atin lang. Bawal cellphone eh. DDS, utak-lub. Oo nga, seryoso. Ang pupuntahan namin, Palawan ba yun? Palawan? Yung mamahalin doon? Sama ka ba, Super DM? Gusto mo, puntahan kita sa inyo eh, AFK. Gusto mo, puntahan kita. Popompiangin lang kita. Sarap mong pompiangin eh. AFK. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang
bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas, ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas, ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng